At ang sagot ni Vice President Sara Duterte, Kaya nagsabi niya, hindi ako Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! ayon sa bise, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa bansa ang ama. Pero nag-aalala raw siya na baka matulad ang ama sa nangyari kay Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Tatay Digo! Mensahe ng bise sa mga taga-suporta, Ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. dati nang iginiit ng Malacanang, PNP at Justice Department na nasa legal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Dagdag ng bise, may inihayag daw na pangamba ang dating Pangulo para sa darating na eleksyon. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon. Tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. Vicky, sa mga sandali nito ay may nakikita ulit tayo ng mga kababayan natin dito sa may detention facility na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Ayan, okay. Bago natin ituloy yung komento ng ibang mga bugok, ha? Alamin po ba natin ang konteksto nito? Ano po ba yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Hindi ho niya, kasi alam nyo, hindi ho maintindihan niya ng mga tanga eh. Hindi ko alam pero yung mga tanga hindi ho nila maintindihan. Hindi naman ho kinukumpara ni BP Sara Duterte si Ninoy kay Pangulong Duterte. Alam nyo kung bakit? Unang-una sa lahat, wala namang ginawa si Ninoy bilang isang presidente dahil hindi naman po siya naging presidente. Diba ho? So it's not really worth comparing. Tama kayo, it's not really worth comparing. Ninoy was just a senator. And President Rodrigo Roa Duterte is a president. Una na yun, maling-mali na yung sinasabi ninyong ikinukumpara niya yung kanyang ama kay Ninoy. Pangalawa, we all know that Ninoy was a liberal. And we all know that Ninoy was more on leaning on doon sa side ng mga makakaliwa. Alam naman natin yan eh. Ang leaning ni Ninoy ay left. At malayo naman si kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte, alam naman natin, isa sa mga advokasya na ginawa ng kanyang gobyerno noon ay labanan ang mga rebelding NPA. So malabo na naman din doon. Ano pa? Hindi naman ho si Ninoy masasabi mong merong executive na katangian. Bakit kanyo? Kasi si Ninoy naman, ang talagang matagal niyang ginampanan ay pagiging senator. So more on lawmaking si Ninoy. At si Pangulong Duterte more on executive. As a matter of fact, nung siya ay nag-congressman, naboborho siya kasi nga gusto niya yung gumagalaw sa ground, namumuno, nag-i-execute na mga dapat i-execute. So ganun ho, ang malabong malabo ho. So it's not really worth comparing. And besides,
di ba? Ang Pangulong Duterte ay talagang tunay na bayani. Ewan ko lang kay Ninoy, ha? Hindi ko lang alam. Pero hindi ko masasabing bayani si Ninoy. Ano ba ginawa niya? Ano ba ginawa niya? Ha? Na masasabi mong bayani, yung demokrasya, na ganyan-ganyan, na ano nangyari after demokrasya. Sa totoo lang, baka kasi sinasabi na iba, di ba, kahit dahil nga kay Ninoy, let's give credit na napatalsik daw si Marcos Sr. Hindi ho, mga kababayan, na nagpatalsik kay Marcos Sr., it's not Ninoy. It's the people. Kaya nga people power, na kayo ng tutsang kalabaw. Although, that death was used by the people. Tandaan niyo nga, baligtad. It's not the death that caused, the death of Ninoy was the cause of the people power. Hindi ho ganoon. Yung death ni Ninoy ang ginamit lamang ng mga tao para ho magkaroon ng pag-aaklas sa gobyerno ni Marcos noon. So ibig sabihin no, hindi natin masasabing siya talagang dahilan kung bakit meron ng pag-aaklas even before. It was just somehow naging pinaka-trigger. Pero meron na ho talagang pag-aaklas noon. Matindi ng pag-aaklas ng mga tao noon. At kita nyo naman, ano resulta? Kayo na magsabi, anong resulta ng pagpapatalsik kay Marcos? Nabago ba Pilipinas? Hindi ho. Hindi ko sinisiraan yung si Ninoy o kaya yung kanyang asawa. Pero kitang-kita naman po natin mga kababayan, ano nangyari? Nandun pa rin yung mga cronies, nandun pa rin yung mga makakaliwa, na pinalaya pa nga, di ba? Yung criminality, hindi naman nagbago. Kaya nga nagkaroon ng, I think, correct me if I'm wrong, correct me, nagkaroon po ng, I think, 8 na kudita. Bakit? Kasi, yung talagang tunay na nakipaglaban nung sa EDSA, yung mga tao at yung sundalong bumaligtad, ang nais nila ay tunay na pagbabago. Ano nangyari nung kay Cory? Walang nagbago. Kahit nga yung vice president niya nag-resign. Bakit to? Nagre-reklamo. Kasi nga, ang nangyari, pinalitan mo lang yung presidente pero same corruption issue, same problem with abuse, same problem, lahat ng same, lahat pala ng mga ginawa ni Marcos nun, same lang nung panahon ni Cory. Kaya nga nagkaroon ng mga kudita. So hindi natin masasabi na it was the Aquino na masasabi mong talagang nagbago ang Pilipinas. Hindi ho totoo yun. That is a lie. That ang ginawa ng propaganda ng mga yelo, yung mga Aquino ang naging bayani, hindi ho. Sa katunayan, umabot pa hanggang dun sa kanilang anak. Si Pinoy, may bayani ba dun? Wala. Lalo lang bulubog ang Pilipinas. At na-survive na lang ho yan nung sumunod ho si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, diyan talaga nagkaroon ng tunay na revolusyon. Revolusyon sa ano? Sa krimen. Talaga nga naman nagtago na yung mga nawala na yung mga adik, mga drug lords. Sinasabi nga ni natatawa nga ako eh. Sino ba to? Yung nagtatanong si Franz Castro. Tapos tinanong niya si Pangulong Duterte sa sa Senate, sabi niya, ano ba ang masasabi mo na na pinatay mong drug lord? Sino-sino ba? Tapos hindi siya sinasagot ng maayos ni Pangulong Duterte kasi it's a common knowledge. Ang dami pong drug lord na namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung iba nga doon, nanonood pa nga sa MG. Hindi namin alam regular yun na nanonood sa isang comedy bar. Mga regular yan, mga regular mga customer. Pag pumasok ng kunwari nung bar, hindi mo mamamalayang kasi hindi magarbo, walang bodyguard, wala, as in hindi siya magarbo, panay lang ang tip niya dun sa mga tao, mga waiter, mga bouncer, tinitipan lang niya ng tinitipan, tapos yung itsura niya hindi mukhang yayamanin. Tapos nung naging presidente na si Pangulong Duterte, yun, nakita namin, nahuli yung isa tigok. Kasi nga ho, rampant noon before PRRD. And so yun po ay mga, hindi ko na lang sasabihin yung mga pangalan yun po ay mga drug lord. Yun po ay mga bigatin. So hindi ho tama yung sinasabi ng mga iba dyan na walang big time na namatay nung panahon ni Pangulong Duterte. That's not true. Napakarami po. Tapos talagang yung crime sa Pilipinas noon bumaba, bumagsak, na wala na yung riding in tandem.
yung mga inaagawang bag, inaagawang cellphone nawala, mga snatcher. Kung hindi man nawala totally, nabawasan talaga ng sobra. Talagang matinding-matindi. Kasi nga matindi ang crackdown sa mga addict. So, nagmahala na shabu. Bakit? Kasi nga, hindi mahirap nang i-travel yung shabu Diba? Noong time na yon talagang mahirap na mahirap. Ano pa? Umasenso. Umayos yung EDSA. Huwag niyong kakalimutan yung busway na yan. Isa yan sa... Alam niyo kung bakit to. Ako noon, talagang araw-araw akong dumadaan sa EDSA. Talagang balagbag po yung mga bus driver na yan. Mga walang modo po yan. Naayos po yan. Noong panahon na yon, ang dami ring ginawa. Na mga airport, di ba? Ni-report po yan. Hindi may tatanggi yan. Kahit airport ng mga kalaban sa politika, tulad sa Bicol, yan pa nga isa sa mga unang ginawa Naayos din. Yung laglag bala, nawala din. Yung bukas bagahe, nawala din. Sinibak lahat ng doon. Ang dami, alam mo, hindi ko na maisa-isa ang lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte na masasabi natin at matuturing nating talagang tunay na bayani. Di ba ho? Ay kayo, kung may maalala pa kayo, i-comment nyo na rin dyan sa baba. Pero gayon pa man, hindi ito issue ng comparison between between Ninoy and Duterte. Ang sinasabing comparison lamang dito ni VP Sara Duterte ay walang iba yung pag umuwi, maaari siyang patayin. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ito lang kasimple. Tandaan natin, may nagsabi nga sa akin na mag-ingat ako. Bakit? Kasi nga daw, yung pamilyang nakaupo ngayon ay may history na tinitegi ang mga kalaban. Okay? Ako, hindi ko naman siyempre makukonfirm yun dahil medyo bata-bata pa po ako nung panahon ni Marcos Sr. Pero yan po ang kinikwento-kwento sa akin. Basta kalaban ni Marcos Sr. noon, talagang medyo tinetegi. Hanggang umabot na nga, hindi ko sinasabing si Marcos Sr. ang tumegi Hindi ko sinasabi yon. Pero ang sinasabi ko lang, basta kalaban noon na nagaganon. Hindi natin alam kung sino yung mayari. Pero ako may idea, malamang may idea kayo. Isulat nyo rin sa baba kung sino yun. Diba? Balita ko, may estrella yun dito Diba? Talagang medyo matindi ang mga lahat ng kalaban noon pinakukulong o di kaya tinetegi. Yun po yung sinasabi ni VP Sara today. Yung comparison na yon. Dahil ngayon, ang nakaupo ay isang Marcos. At maaari, ang kalaban ni Marcos o oposisyon ni Marcos ay maaaring mategi. Yun yung comparison na yon. Pero wala naman pong direktang sinasabi si VP Sara Duterte na papatayin sila ni Marcos. Wala silang sinasabing ganon. Pero ayon sa kasaysayan, nangyari yun nung panahon ni Marcos Sr. Dito nga ako nagtataka Yung mga tatanga-tangang dilaw at tatanga-tangang mga kakampuet, di ba? Hindi ko nila maintindihan yung logic na yun. Hindi ko nga maintindihan kung nakalimutan na nila yung dating sigaw nila na Marcos pasista, Marcos diktador, mamamatay. Dati yan na sigaw nila Tapos ngayon, para bagang kinakampihan pa si Marcos na tipong hindi naman mangyayari yan. Yun po ang punto doon. Hindi yung comparison with with Ninoy. Nagkataon lang, Ninoy is the opposition. Now, definitely, the opposition is the Dutertes. Yun ang ibig sabihin nun. It's not the person, it's the opposition. So, ibig sabihin, pag opposition ka, nung panahon ni Marcos Sr., natetegi. Kaya ngayon, posible, panahon uli ng kanyang anak, yung mga opposition mategi. Naintindihan natin, di ba? Kasi minsan gumamit din kayo ng utak Ang hirap kasi sa mga pinklawan at saka yung mga commentator na lalong-lalo na yung nandun sa Malacanang, medyo yung kanyang brain medyo naiwan sa pagbablog Hindi na umasenso Hindi mo maintindihan na yun po ang pinupunto doon. It's not comparing Ninoy and Duterte. It's just para bagang hindi comparison parang pagkapareho na sitwasyon. Noon, ang sitwasyon noon, tandaan niyo si Ninoy
bilang isang oposisyon, dinala, 'di ba, ayaw din niyang pumunta sa Amerika noon. Gusto niyang umuwi dito, pinagbabawalan din siya. Ayaw niyang umuwi. Gusto niya umuwi, ayaw ng mga kamag-anak niya, ayaw ng mga kaalyado niya na umuwi dito. Pero nagpilit si Ninoy. Yun naman din, ngayon din, si Pangulong Duterte, pinagbabawalan din siya ng mga tao na dito ka na lang, huwag ka nang umalis dito. Kung magkaroon man ng house arrest, dito ka na lang, huwag ka na umuwi kasi iba na ang atmosphere sa Pilipinas pagdating sa oposisyon. Talagang wala ako sinasabing si Marcos ang gumagawa nito, hindi ko sinasabing si BBM.